Let's open our Bible in the book of Matthew, Matthew chapter 6, verse 25. No, so sa verse 25, Matthew chapter 6. Therefore I say unto you, mga isa ito sa sermon ni Jesus Christ. I say unto you, take no thought for your life. Sinasabi ni Jesus, sabi niya, sinasabi ko sa inyo. Ipalagay na natin tayong sinasabihan talaga nito. No? Take no thought for your life. No, ang Tagalog nito, hindi lang wag mag-isip. Ang word dyan sa Tagalog, wag kang mabalisa. Mangagbalisa. No? Sino ang may bayaran bukas? No? Mga bills, mga due date, mga Juna, mga lahat. O sino ang may bayaran sa credit card? Sino ang lumampas na yung bayaran, hindi pa rin bayad? Sino yung may babayaran pero hindi pa alam kung saan kukunin yung pambayad? O di ba, lahat pag inisip mo yan, balisa ka na. No, worried ka na. No, ang credit card ko, ilang buwan nang hindi nabayaran, disgrasya ako rito, patong-patong na lang ito. No, pati sa pagtulog mo, iniisip mo pa, balisa ka. So pag balisa ka, you are worried. Pag balisa ka, anong papasok? Pati anxiety, pati stress. Maya-maya, wala talagang solusyon hanggat papasok, pati depression papasok. Why? No, stress, kakaisip. No? Pero si Jesus may solusyon. But before that, we will pray, Lord, again, thank you for what you've done every day, for the strength, for the good health that you've given us, for your protection sa lahat ng aming mga lakarin, kung saan man kami nakakaabot. Lord, thank you so much for protecting us along the way, for helping us, for the strength that you've given us, for the good health, for continuous healing sa aming mga kapatiran na kailangan ng healing. Sa amin personally, Lord, thank you so much that every time we call your name, you are available. Thank you for your protection. Thank you, Lord, sa maraming lindol na dumaan. You keep us safe, Lord Jesus. Thank you so much, Lord, sa dami ng mga sunog ngayon sa palibot. Lord, thank you for protecting us. Again, bless your word this morning, Lord, that this will give us, again, encouragement. Give us the strength na kami ay lalong kumapit at magpatuloy sa iyo. Lord, be with us with all humility. Help us, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. No, kanina, pagpapunta namin dito, may another sunog. No, iwan ko kung bandang Marikina yung sunog na yon. Kahapon, papunta kaming Bilibid. San Pedro, Santa Rosa. Ang laki rin ng sunog doon. Akala mo ulap, pero hindi ulap eh. Kasi napakakapal talaga ng sunog. No, so, kung saan-saan lang. No, the title of our preaching, Take No Thought for Tomorrow. No, huwag tayong magbalisa kung anong mayroon sa kinabukasan. No, kasi sa gabi pa lang, isip tayo ng isip, dumating na yung kinabukasan, pagod tayo, wala tayong tulog. No? So pag gano'n ang mangyari, isip ng isip, alam na natin kung anong susunod. Maya-maya matamlay, mamaya may sakit na, mamaya sunod-sunod na yun, dugtong-dugtong. No? Therefore I say unto you, take no thought for your life. No, huwag kayong magbalisa sa kakaisip, no, ng iyong buhay. Ang problema dito tayo umiikot eh. No, what shall you eat? Or what ye shall eat? No, laking problema to ng mga magulang natin. No, mga nanay lalo na. Kung mayroon mang tatay na siyang bumibili sa palengke at nagluluto. No, pero madalas mga nanay ang gumagawa nito. No, hindi ito maliit na isyu. Hindi ito maliit na isipin para sa isang magulang na siyang maghahanap ng makakain everyday, umaga at hapon, kung may kape ka pa, may merienda ka pa, no, so lahat. So ang iba naman, gigising na lang ng mga alas 9, alas 10, para kakain ng alas 11, para wala ng almusal. No, diretso tanghalian na lang. No, tapos pagkatapos ng kain, matutulog na lang ulit, no, para pagdating ng mga alas 5, alas 6, isang kain ulit, yun na yun, okay na yun. No?
No? Walang ginawa sa buhay kung hindi kumain at matulog. No? What ye shall eat. No? Isip pa lang ng mga menu, isip pa lang kung anong kakainin. No? Kasi hindi naman pwede na pareho sa umaga, sa hapon. No? Pero may mga tao, yumaman sila dahil mula umaga, Lunes, paksiw. No? Paksiw na galunggong, paksiw na dilis, lulutuin nila yan, good for 1 week na yan. No? Kaya sila yumaman. Ano? Ano? Nung namatay, nagulat yung kamag-anak dahil nung nilinis yung higaan, yung pera sa ilalim, andun lahat nakalagay. Ano? Akala nila mahirap. No? Kasi laging paksiw, mula umaga, hapon, ibabaon pa sa school. No? Lahat nung namatay, sino ang masaya? Yung naiwan. No? Pero siya nung nabubuhay, tiis lahat. Mayroon namang pangkain, mayroon naman siyang pwedeng pang-order, pero kakatipid lahat ay swerte nung naiwan. No? Dahil siya ang nakinabang. No? Maraming gumagawa niyan. Talagang nagkapera, nakaipon. No? Dahil sa ganong klaseng prinsipyo. No? Pero yun nga ang kasabihan, pag tayo namatay na, ang mag-i-enjoy yung naiwan, no, swerte nila, no? No? Tayo lahat nagsakripisyo, tapos yung maiwan, na wala namang ginawa sa buhay, siya yung makikinabang. No? Ibang klase. No, what ye shall eat. No, sa pagkain pa lang, hanap ka ng menu. Hindi naman pwedeng Jollibee palagi, McDonald's, Mang Inasal, no, lahat. No, magsasawa ka rin dyan. So doon pa lang, isipan na yan lahat. Lalo na sa isang magulang, swerte mo kung isa lang ang anak mo. No, isa lang ang handaan mo. Tapos magreklamo ka sa buhay na sobrang hirap ng buhay, kung 14 ang anak mo. No. Brother, napakahirap ng buhay. No. Ay, totoo yan, mahirap. No. No. Wala ka pang hanap buhay, tapos matimingan, ganun karami. No. Kung isa ang hahandaan mo, isa lang, no, isang itlog, masaya na siya. Ang isang itlog, paano mo hatiin yan sa 14? No? Kung si Brother Ronnie pa, Sir, sanay kami sa ganyan. No? Kung paano palaparin yung itlog, ay kung pwede palang gawing pang lumpia wrapper, Brother Philip eh. No, yung ganong klaseng plat na para pag in-slice mo, no, pizza style yung pagka-slice. No, doon pa lang, mahirap na yan, mga kapatid, sa isang parents. No, hanap ng pera para may pagkain sa mga anak. No, siyempre, isipin mo, kailangan kahit papano may nutrisyon yung pagkain ng mga kabataan. Swerte kung mayroon pa silang Milo, may Alaska, may Ovaltine. No, ganyan yung sa amin eh. No, Ovaltine, Alaska, tapos ang bata papasok sa school, may daladalang orange juice, mayroong lagayan na Coleman, no? Pag sa school, ewan ko kung sa ibang school, ganun din. Basta nung kami, kabataan, pag ang kaklase namin, may dalang parang lagayan ng, tapos may orange juice, 8 o'clock, tang orange na laman, ay, sosyal na yan siya. No, pag mayroon siya niyan. No, minsan may stainless pa na baunan. No, talaga namang ayos na ayos. Samantalang kami, kapirasong lagayan, may isang tuyo, may isang itlog. No, kahit nung college kami, ganun. No, minsan ganun yung baon mo, pero pagdating doon, yung baon mo na itlog at saka yung tuyo, yun pa yung pag-aagawan ng mga magkakaklase. No, kasi hindi nila ma-resist ang amoy ng tuyo. No? So pag may dala kang tuyo, papalitan mo ng pork chop, papalitan mo ng no? Ganon ang nangyayari sa school. No? At sa mga kabataan, kung ngayon di Jollibee, di McDonald's kayo after ng break ninyo, pasalamat kayo sa magulang nyo. No? And do not take it for granted. No? Huwag niyong iisipin na ganun lagi kasarap ang buhay, no, na ang magulang well provided doon sa mga anak. Huwag niyong iisipin that you are entitled for it. No, na para bang ganun lagi. At pag hindi ka nakakain ngayong araw sa Jollibee o McDonald's, hindi ka nakasama sa mga kaklase mo, no, parang magtampo ka na sa magulang mo dahil hindi na i-provide ang mga needs mo.
Huwag ganun. No? Kung ano ang mayroon, pahalagahan. We must appreciate it, no, dahil hindi madali yan. No? Yung mga anak nakaranas ng ganon, talagang magpasalamat kayo sa magulang nyo. No, dahil naranasan nyo yan. No? Dahil iba-iba tayo ng klase ng buhay. No, iba-iba ang pinagdaanan natin, pero lahat yan, pasalamatan natin sa magulang, pasalamatan natin sa Diyos. Kung naranasan man natin yan at kung pangit man ang naranasan natin, pasalamat tayo sa Diyos, hindi nasira ang buhay natin. No? Thank you, Jesus. No? Dahil alam ni Jesus kung ano ang pinoproblema ng mga tao. No, siyempre siya ang lumikha nito eh. No? Take no thought for your life, what you shall eat. Dito pa lang sa pagkain, just imagine sa ngayon. No, yung mga pagkain na ito, kain ka sa simpleng parisan. Anong tawag sa pork chop? Chop silog. Tama ba yan? Chop silog? Pork silog. Chop silog. No? Mga pork silog, mga ganyan. No? Kain ka dyan, kasya na yung 65 pesos, 75 pesos. No? Tapos yung pork chop na yan, ilagay mo doon. The same pork chop, ilagay mo doon sa isang class na restaurant. No? Yung pork chop na yan, magiging 875 na yan, isang piraso. No? Ganon ang presyo. But the same, para yung baboy lang naman yan. No? Para yung, pero ganon eh. No? Sa dami ng mga kainan, sa dami ng mga class na restaurant, but again, lahat ihanda mo yan, may mga pagkain, ilalaga mo 4, 5 oras, 6 na oras, ang haba ng preparation, the same, ilang minuto kakainin mo, maya-maya, pag pumunta ka na sa area na hindi dapat, paglabas niyan, pare-pareho lahat. No? Ang ginastos mo dito, nabusog ka, konti lang. Ang ginastos mo dito, sobrang mahal, pareho lang, nabusog ka. No. Pero iba ang amount. No. Ganun eh. No. Ganun ang laman natin. Or what ye shall drink. No. Ang buhay natin talagang dito lang umiikot. Pagkain, inumin. No. Pagising natin, wala pang laman ng tiyan, kape kaagad. No, masarap talaga ang kape. Mamaya na ako kakain. Tapos mamaya, yan, lahat ng acid andoon na. Lahat ng kabag andoon na. No, lahat ng pwedeng maramdaman. Yung dati, ang kape sa lipa, nung kami bumibili, 250 per kilo. No, ang kape, no, either grind or either beans pa, 200, 250 nung mga time na yon. Pero ngayon, punta ka doon sa lipa, punta ka doon sa Batangas, the same store, ang presyo ng kape, 550 na. No, from 250. No. Ate, bakit ganito naman kataas? Batanggenyo eh. Sabi niya, 2 lang. Ang daming nagtayuan, puro kape shop, coffee shop lahat, puro tayuan, puro kape. Kaya tumaas yung presyo ng kape at maliban dyan, konti na lang ang farmer ng kape na nagtatanim. No, so ganon ang factor na tumaas ang presyo ng kape. No? Kasi ang kape, lalagyan na ng matcha, lalagyan na ng lahat ng kaartihan sa klase ng drinks. Dati pag sinabing kape, kape lang. No? Wag mo nang lagyan. Okay, sir, may asukal o konti lang. Sir, black coffee, walang asukal, walang creamer. No, okay na ako diyan. No? Ngayon, pag tiningnan mo yung menu ng kape, may hot, may cold, hindi lang siguro 15 na klase ng flavors. No, may strawberry, may mocha, may avocado, may kung ano na lang ang pwedeng ilagay. No? Ano yan? Kape pa rin ang tawag? Mocha cafe, mocha latte, mocha... lahat na lang ng... Grabe, ano? No? Dahil alam ng tao, alam ng mga negosyante kung paano tayo paikutin. No, it's all about business. No, pagkain, inumin, no, which is enticing, pride of life, pride of the lust of the flesh, lust of the eyes.
No, kung ano ang enticing sa mata, kung ano ang enticing, papasok ka pa lang, amoy na amoy mo na yung kape, kung sa Ilonggo pa, dogi na tutoy ka. No, alam mo na, no, hanggat mapuntahan mo yun dahil sa amoy. No, doon pa lang, no, langhap, sarap. No? Jollibee, Brother John, di ba? Langhap, sarap, amoy pa lang, feel mo na, nor yet for your body, no? Huwag kayong magbalisa no, sa inyong buhay, no, sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakainin, ano ang inyong iinumin. No? Dati talagang kami, no, na muhay kami sa probinsya, no, walang koneksyon ng mga tubo ng gripo. No? Pag gusto mong uminom, may puso kami doon na ang buong barangay, yun ang supply na tubig. No, nakapila lahat yung mga containers. No, habang nakapila, mayroong naglalaba dyan, may nagpapakang. Alam mo yung pakang, yung palo-palo. No, may nagbubumba. Kaya bomba ang tawag sa amin yan. Ginaganong-ganon mo yung puso eh. No, yung mga kabataan, minsan naglalaro dyan. No, pag ganon-ganon, yung malakas yung hangin ng bomba, boom! No, anak, anong nangyari sa'yo? Nay, tumama yung bakal dito. No? Bumabalik. Pag ginaganon mo, ang sakit. No? Kukuha kami ng tubig, yung panligo mo, yung panlaba, yung panghugas ng pinggan, yun din ang tubig na yan na ilalagay mo doon sa banga, no? Sa clay pot. Ilalagay mo siya doon, malamig-lamig ang tubig, minsan may kunting mga lamok-lamok pa. No? Nagkaroon ng mga kiti-kiti. Pero hindi namin naalala na sumakit ang tiyan namin sa tubig na yan. Oh, sa probinsya. No, parang hindi namin naranasan yun. No, yun na yung panlaba mo, yun yung panghugas mo, panlinis mo. Pero yun din yung tubig na yun, walang the same supply, yun din ang iinumin namin. Wala namang namatay dahil sa tubig na yan. No, pero ngayon, no, kailangan chlorinated, mineral water, nature spring, lahat na lang ng klase ng tubig na pwede natin. No, mayroon pang tubig for 1,000 of years. Kukunin nila yung bloke ng ice na yon doon sa Arctic, sa North Pole, tapos ibebenta nila na yung tubig daw na ito pa yung tubig na naumpisa ng creation pa lang. No? Yung mga nanigas na tubig. Sino maniwala sa atin doon? No? Yun yung sinasabi nila, pag nagtinda ka ng bloke ng ice, kahit hindi mabili, ubos pa rin. No? No? Bakit hindi mauubos? Natutunaw ang yelo. No? Nor yet for your body. No? Or yung sa katawan natin. No? Lahat ito, dito talaga umiikot ang buhay natin. No? Ito ang pinoproblema natin. Bakit tayo umpisa? Sinasabihan tayo ng mahal natin sa buhay, mag-aral ka ng maayos, anak. No, dahil kami hindi rin mayaman, pag nakapagtapos ka, makapag-aral ka, makapagtrabaho ka, magiging maganda ang iyong trabaho, maganda ang iyong sweldo, no, makakabili ka ng gusto mo, makakakain ka na sa restaurant na gusto mo, mabibili mo na ang inumin na gusto mo. No? Kaso nung napunta ka sa church, yung dati mong gustong inumin na Hennessy, gusto mong inumin na cognac, gusto mong inumin na mga black label, blue label, Johnny Walker. No? Sinasabi ni tatay dati, no, bakit niya yung lalakad dito? Ano pang ininom natin? Johnny Walker. No? Mga lasing na eh. No, Johnny Walker. No? Lahat ng yon ang ating iniisip. No, kakakain ka na sa mamahaling restaurant. No, mag-aral ng maayos. No, nor yet for your body what you shall put on. Ni problema natin no, kung ano ang ating mga isusuot. And Lord, we are so thankful. No, dahil sa church natin, God made it simple kung ano ang dapat nating mga kasuotan. No, ginawa talaga ng Diyos na paraan ito. No, para hindi kayo mamroblema, simple lang ang inyong kasuotan, in moderation lang ang inyong mga kasuotan para hindi kayo mamroblema. Mayroon tayong mga holiness standard when it comes sa mga kasuotan natin.
no, and it is very modest. No, hindi kayahiya, hindi ka rin mababastos, hindi ka ma-disrespect sa labas. No, hindi natin dapat problema itong mga kasuotan natin. Kung mayroon kang pambili at kaya mong bumili ng Gucci, problema mo na sa buhay 'yon. No, kung gusto mo lagi Louis Vuitton ang tatak, pero may pambili ka, problema mo rin sa buhay 'yon. No, pero kung gusto mo naman yung andyan lang sa ukay-ukay, sapat na 'yan, malabhan mo, maganda, mabango. No, tapos sa susunod, ganun ulit, okay na 'yan. No, andun yung satisfaction, godliness with contentment. No, is great gain. No, pero kung may pambili ka, hindi naman galing sa masama, no, walang masama dyan. No, kaya mo eh. Pero kung hindi mo kaya, huwag kang manghiram ng credit card ng iba. No. No. Hindi mo na nga kaya, hiramin mo yung credit card ng iba para may pambili ka. No. Tapos ibibida mo yung binili mo, suot, nakaganito ka rito, tapos yung hiniraman mo ng credit card, umiiyak sa gilid. Mabuti pa siya, pinagmamalaki niya yung binili niya. Credit card ko yung ginamit, hanggang ngayon di pa bayad. No? Dahil gusto lang ipasikat, no, na mayroon tayo niyan. Yung isipan natin talaga na ito, ano? Pwede tayong paikutin sa pagkain, paikutin sa inumin, paikutin sa pananamit. Lahat pwedeng gumulong ang buhay natin dyan. Nung may mga tao hindi makapagtrabaho pag hindi nakainom ng alak. No? Naging ano na yan nila, naging drugs na yan nila. No, hindi makaperform ng maayos na trabaho pag hindi nakainom ng alak. Maraming taong ganyan. No? Pag hindi nakakain ng kanilang gusto, nagwawala na yung katawan kasi kailangan makakain. Saan ba yung pinakamalapit dito na tindahan na pwesto na yan? No, akalain mo si Becky Bello, no, pag nagtampo, magpapabili ng kapirasong cake, doon pa sa France ba yun? No? Uutusan yung kanyang sekretary ba yun? No, bili ka ng cake, yung gusto kong cake, yung doon sa France o sa Paris o sa, no, basta sa abroad. Yung kanyang assistant naman, sisibat yun, bibili lang. Just imagine. No? No, ibang klase. No? Pwede bang mag-apply ng assistant doon? No? Runner, taga-bili ng cake. Tapos pag nakakain ka na niyan, no, yung lust of the flesh, no, yung cravings mo sobra-sobra, pero pag nagawa mo na, wala rin. No, pagpasok mo sa Vikings, no, ang haba ng pila, 2 oras, 3 oras ka mag-antay kung wala kang reservation, no, yung tiyan mo parang, hindi pa rin kami nakakapasok. Anong oras? No, mamaya. No, gumagano na yung katawan mo eh. No, dahil nakikita mo na lahat ng yung karne ng turkey, karne ng lamb, karne ng yung parang feel mo na. No, pero pag lahat after 15 minutes nasalpakan mo na lahat. No, kahit anong offer sa iyo, gusto mo pa. Ano na, parang di na ako makahinga eh. No, parang iba na yung pakiramdam. No, walang fulfillment. No. What ye shall put on. Marami sa atin nag-umpisa sa church na talagang wala pang ang palda eh, no, sa kababaihan kasi sanay magpantalon. So wala talagang palda. No, so ang transition hindi rin madali. Mula bata ka, sanay ka na nakapantalon, nakapants, tapos bigla kang magpapalda. No, pagtingin mo sa salamin, nakapalda ka na, babae pala ako. No, ngayon ko lang na-realize. No? Kasi pampalda yung babae, di ba? Sa amin naman na lalaki, huwag kang magpalda. No, no? Pero kami, nung pumasok sa church doon sa Bacolod, no, ang suot ko talagang long sleeve, mga kapatid. Every Sunday, halos pariyo lang. Sabi ko nga, hindi naman nila siguro mapapansin, ano? Malay ba nila kung ang long sleeve ko, 10 pala yun. No, tapos every time, pagpalit ko, pwede mo namang sabihin, hindi, yung nakaraan, iba yun. No, the same, lang. No, marami ako nito sa bahay. No, kunyari lang. No, pero ang Diyos, hindi siya papayag na sa faithfulness ng paglilingkod sa Kanya, ang Diyos hindi papayag na hanggang ganun lang. No. Aasenso talaga ang buhay ng isang taong naglilingkod sa Diyos, mga kapatid.
No, is not the life more than meat? Na hindi ba ang buhay ay mas higit pa sa pagkain? No, sa laman, sa karne, sa tinapay, at ang katawan kaysa sa mga pananamit. Ini-explain ng Diyos dito kung ano ba ang mas importante sa atin. Kasi may mga tao, lalo na may mga amo minsan, no, dahil paplantsa. No? Ibibigay yung damit, paplantsahin ng katulong, hindi sinasadya ng katulong, nasunog yung damit. No, anong gagawin sa katulong? Paglabas ng katulong, siya yung pinlansya. No? Dahil ang sabi ng amo, hindi mo alam, 75,000 ang bili ko niyan. No? Kaya mong bayaran to, katulong ka lang namin dito. Anong ginawa? Pinlansya yung muka. No? No, why? No. Attachment sa kung ano ang mayroon. Ang puso andun sa damit na yun. No, hindi mo ba alam kung magkano yan? Maraming taong ganyan. No, nasisira ang pagkatao, ang karakter sa kung anong mayroon sila kaysa sa kanilang trato sa kanilang kapwa. No, mas importante sa kanila yon. Pero ang sabi ng Diyos, ni Jesus, sabi niya, ano bang importante? Yung mga kinakain natin yan, mga kasuotan natin kaysa sa katawan na ito. Behold the fowls of the air, for they sow not. No, sabi niya, yan, tingnan mo yung mga ibon sa kalangitan. Hindi yan sila naghahasik. Hindi yan sila nagtatanim. No, neither do they reap. Hindi sila nag-aani, naggagapas, nor gather into barns. No, hindi, wala yan. Sila wala sa isip nila yung mag-ipon ng kung ano-ano pa man. May mga bodega sila, wala sa kanila yan. No, ito, inihambing ni Jesus, mga kapatid, kung gaano tayo kaimportante at yung pinakamaliit na bagay na sa palagay natin walang halaga at kung ano ba ang dapat na mas importante sa harapan ng Diyos. Yet your heavenly Father feedeth them. No? Ang inyong ama na nasa langit, sila ay pinapakain, inaalagaan. Are ye not much better than they? Hindi baga na kayo ay mas mahalaga sa kanila? Sabihin mo naman ni Jesus sa atin ito, hindi ka kaya biglang, Lord, oo nga, no? Ang pinoproblema ko lang, Lord, kanina, pamasahe, papunta sa church eh. No? Kailan kaya tayo magseryoso, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos? No? No? Kung mayroon pa ritong hindi seryoso sa paglilingkod sa Diyos, no? Pumunta sa mga services natin, kailan kaya tayo magiging seryoso? No? At kailan kaya natin sisiguraduhin ito na, Lord, porsigido na ako, seryoso na ako sa paglilingkod sa iyo. No? Kailan kaya natin siseryosohin ito? At minsan ba sa pagmuni-muni natin, na-realize na natin na, Lord, yung ugali ko ba na ito, qualified dito sa langit o hindi? Lord, ito bang ugali ko ngayon? Pag nag-rapture ngayon, am I qualified to be in heaven? No? Pwede ba akong makasama sa langit pag sa ngayon ganito ang ugali na mayroon ako? Lord, hanggang ngayon may bisyo pa rin ako. Lord, pag nag-rapture kaya, am I qualified? No, kaya akong makapunta doon? No, why, mga kapatid? No, siguraduhin natin, we must make our election and calling sure, no, sa paglilingkod natin sa Diyos, at huwag tayong mag-expect na pagdating ng rapture, makakasama tayo kung mula umpisa na tayo naglingkod sa Kanya, walang changes. Huwag tayong mag-expect na makakasama tayo sa rapture. I'm sorry. No. Why? Kung hanggang ngayon, bugnutin ka. Kung hanggang ngayon, palaaway ka. Kung hanggang ngayon, masungit ka. Kung hanggang ngayon, madamot ka. Sa palagay natin, qualified tayo na makasama sa langit o makasama sa rapture. Baka pagdating doon sa langit, sabi ni Jesus, baka ako awayin mo rito pag hindi mo nagustuhan ang makita mo. No? Baka pati mga anghel ko rito, pag nakalate lang ng konti ng pag-serve sa'yo, baka pagalitan mo. Ano? Hindi ka qualified dito. No, why, mga kapatid? We must bear fruits. No? Dapat magkaroon tayo ng bunga. What is the essence, what is the value of the Holy Ghost na ibinigay ng Diyos sa atin kung walang changes? No? Kung ang Holy Ghost walang purpose, walang value,
sa karakter, sa kaluluwa, sa espiritu natin, hindi ito ibibigay ng Diyos. Hindi lang para sa rapture na makasama tayo from unglorified to glorified body, hindi lang yan ang purpose ng rapture. No? Ang purpose ng Holy Ghost na ibinigay niya sa atin, na dito pa lamang na yung Holy Ghost, yung fruit of the Holy Ghost, yung bunga ng Holy Ghost, kailangan lumabas talaga ito sa pagkatao natin. No, hindi pwede. No, why? Lord, hindi mo ako kayang baguhin. No, ganito talaga ako mula bata. Sino nagturo ng fruit of the Holy Ghost? Si Paul. No, ano ang karakter ni Paul? Mamamatay. No, kaya niyang pumatay kung gaano karami. No, for the sake ng kanyang zeal, na ito, against kayo sa papatayin ko kayong lahat, madali ko kayong papatayin. License to kill si Paul. Ganon ang kanyang ugali. Pero siya ang nagturo that you must be long-suffering, you must be humble, you must magkaroon ka ng meekness. No? Hindi tayo pwedeng magmalaki kay Paul na mas matindi pa tayo kay Paul. No? No? Ano ang sabi ni Peter? No? A fiery trial. Siya rin ang nagturo niyan. Yung mga dati nilang pagkatao, pwedeng sabihin ni Pedro, ay, kung pasundan ko lang yung dati ko, nung wala pa akong Holy Ghost, baka hindi lang tenga mo yung puputulin ko, ulo mo yung titigpasin ko. Pero nung sila nagkaroon na ng Holy Ghost, no, anong nangyari? No, long suffering, meekness, temperance, faith, lahat ng ito. Why, mga kapatid? We must bear the fruit. Kailangan magbunga itong Holy Ghost sa atin for the purpose na makita ng Diyos na tayo nagpapasailalim sa Holy Ghost. No, why? No, hindi pwede. No, parehong binigyan ng Holy Ghost, pero yung isa walang bunga. Ano ang dinatnan ni Jesus Christ? Yung anong puno yun? Fig tree. No? No, ang tagal na ng puno na yun. Pero nung time na titingnan kung may bunga, kung ano ang kailangan pagdating, walang bunga. No? At nakita, ay walang bunga, pero ang tagal niyang nakinabang. Di ba ang tagal niyan dyan nakaupo? No, 50 years nakaupo yan dyan sa upuan niya. 50 years naglingkod sa Diyos yan. No, pero nung tiningnan, walang bunga. No, anong ginawa sa puno? Putulin yan. Anong maganda dyan? Itapon doon, panggatong. No, yun. Because God will require us na makita niya ang bunga ng Holy Ghost sa atin. No, marami na dito sa atin, mga kapatid. No, for many years naglingkod. No, ang tagal naglingkod, for many years andito sa church. Pero ngayon, malamlaman mo, no, bakit sila nawala? Nawala sila kasi mula't umpisa, wala palang changes na nangyayari sa buhay nila. No? No? Kung dating marites, matagal na sa church, naging lalong marites pa. No? Ang tagal mo na sa church eh. Yung dating magalitin, mas lalong naging magalitin. Yung dating walang utang, mas lalong dumami ang utang. Ano ang nangyari? No? Tapos ang tagal mo na sa church, no? Parang hindi patas eh. No? Sister, sayang naman ang punta mo sa church for 25, for 30 years na andyan ka. No? And we will expect God that time will come na tayo ay makasama sa rapture. No? Tapos yung katabi natin, talaga namang lahat ng pagsusumikap, Lord, sabi mo, di ba, pag ikaw naman ang pupuno, pagdating ng rapture, ikaw ang kumpleto. Yes, totoo. No? Ano pwede nating sabihin sa Diyos? Lord, pagpasensyahan mo na ako hanggang ngayon, hindi ko pa kayang bitawan ang sigarilyo, yung pag-inom ko, yung pagsugal ko, yung pagmumura ko. Lord, ikaw nang pupuno. Anong pupunuan niya dyan? Dadamihan pa niya yung sigarilyo? No? Dadamihan pa niya lalo yung pag-inom mo? No, wag nating iasa sa Diyos yan. Tayo ang may responsibility niyan, mga kapatid. No, siguraduhin natin itong pagtawag sa atin ng Diyos na, Lord, kahit mahirap, pero requirements mo ito na kailangan maging long-suffering, kailangan maging maintindihin, magpapasensyoso. Lord, talagang muntik na akong magmura. Marami yan dito dati. Iwan ko lang, dati sana wala na ngayon. No, kasi sometimes, isasadyain ng Diyos. Ang sarap ng ano mo dyan. Tapos may nag-ayos lang ng upuan. Naipit yung paa mo, ang lutong ng mura mo. No? Ibig sabihin,
No? Ay, sister, ikaw lang nakarinig. Pasensyahan mo na. Atin-atin na lang yun. No? Yung isa naman nakarinig, grabe, parang ang dali niyang mag-express ng ganong mura. No? Nagulat lang kasi ako eh. Hindi, gawain mo yan hanggang ngayon. No, ibig sabihin, hindi mo pa yan nabago. Hindi tayo judgmental dito, mga kapatid, pero sikapin natin no, na magmuni-muni tayo lagi, Lord, sa kalagayan ko ngayon, am I qualified to be in the rapture? Lord, ito bang mga ganito na, Lord, pwede na ba ito? No, wag naman nating iasa lahat sa Holy Ghost, sa Diyos. Hindi, pagsikapan natin to na mabago talaga. No, na maayos natin. So we say, praise the Lord. No, again, we must bear fruits. No, we need to change if there's something to change. Kung kailangan may baguhin, mga kapatid, Verse 27, which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? No, sino kaya sa inyo, sino kaya sa atin, no, ang laging balisa, ang laging kakaisip, no, kaya niyang dagdagan ng 1 cubit or 18 inches, no, ang kanyang no, katayuan, ang kanyang height, no, kanyang stature. No, mayroon bang, tayo pa naman, pag naabot na natin yung height natin, yung growth natin, pag naabot na natin sa ganong level, no, yung jeans natin, ay kahit anong gawin mong talon, kahit anong gawin mong stretching, no, wala ka nang magawa dyan. Pero ang sabi ni Cynthia Villar, ang mga Pilipino kulang sa gatas mula nung baby, kaya ang liliit. No, hindi niya nakita sarili niya, no? Hindi niya napansin yung sarili niya. Ay, ako rin pala, kinulang ng gatas. Hindi yan siya kinulang ng gatas, ang yaman ng angkan yan. No, mga Aguilar. No, ang yaman nila niyan sa Las Piñas. No? No, but what we're saying, mga kapatid, no, ang gustong sabihin ni Jesus sa atin, kung hindi kailangang isipin, huwag tayong mag-dive into sa sobrang pagka-worry, sa sobrang pagkabalisa. Although normal sa atin na mag-worry at magkaroon ng mga isipan. Kung kinabukasan, kailangan mo ng pambayad sa ospital, sa doktor, lahat. May mga emergency situations, wala tayong makuhanan. Ay talagang ang hirap, wala pa tayong ipon. Lahat yan, balisa ka. No, magulo ang isip mo, Lord, saan ko kukunin ito, lahat ng ito. No, tuition fee na naman. No, pasalamat kami nung time namin. No, 23 units, 520 pesos lang. No, ATUP. Yung iba, libre pa. Ang nanay mo wala ng kakayanan, tapos gusto mo pa UST. No, UST, UE. Oh, magkano ngayon? 85,000? No, tapos gusto mo pa Lasal. No, tri-semester. No, magkano ang ano ngayon dyan? No, tapos ikaw na anak, pipilitin mo yung magulang mo na yung mga kaklase ko, andun sila lahat eh. No, talagang, babayaan mo sila dyan kung gusto nila doon may kaya sila eh. Pag nag-graduate yan, doon na yan malaman pagdating sa trabaho. No? Minsan yung mga school na sobrang kilala, yun yung inaayawan ng ibang employer. Dahil hindi mo na yan mautusan. No? Sir, pasensya ka na, hindi mo ako mapagtimpla ng kape, hindi yan ang pinasok ko rito, sir. Hindi yan ang training sa amin. No, samantalang yung tayo ng mga nauna, kahit anong iutos ng employer, no, pwede mong gawin lahat, pero ngayon pa lang, kabataan, kakagraduate pa lang, entitled na. Gusto ka agad, manager ka agad. Hindi mo pa nga naranasan magwalis-walis, mag-map-map dyan, manager ka na kaagad. No? Pag nag-manager ka na, anong gagawin mo? No? Ratsadahin mo lahat ng mga under sa'yo? Why? No, lahat ng tao na under sa'yo, ratsadahin mo, no, banatan mo lahat, pwedeng mangyari yun. Why? Hindi mo naranasan kung anong naranasan noon. No, kaya madali lang. No, yung mga nag-o-offer sa atin, mga waiter, mga security guard, mga ganon, pag nag-ano tayo sa restaurants, order ka ng pinakapaborito mong pagkain, pinakapaborito mong drinks, huwag kang masyadong entitled to the point na awayin mo yung nagsiserve sa'yo, tapos ka dyan. Pag ginawa mo yan, mag-ingat ka. Ang sarap ng drinks ni Mamo. Ha?
Hindi mo alam. Huh? No? No. Ma'am, with a smile. Ito na po, ikaw naman yung, ang sarap na lalo. Hindi mo alam kung ano ang nilagay dyan. Totoo yan. Pati upos ng sigarilyo. No? Lalagay, bigay sa iyo. Why? Ganun ka makitungo eh. No, pag ginawa mo yan, tapos ka. No, talagang mamarkahan ka ng mga yan. No, sarap na sarap ka ng iniinom mo, akala mo okay pa. No, pero gagawin nila yan. Why? Kung paano tayo makitungo at hindi naman nila sasabihin yan kung ano ang nilalagay nila dyan. No, 28, and why take you thought for raiment? No, bakit masyado tayong balisa, masyado tayong nag-iisip ng ating mga isusuot? Consider the lilies of the field, how they grow. Sabi niya, tingnan mo yung mga lilies, yung mga mga tanim diyan, no, na pinapabayaan lang paano sila tumubo. They toil not, no, hindi naman sila nagpapagal diyan. Neither do they spin, no, hindi naman sila anong tawag dito? No, yung anong tawag diyan? No. 29, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. No, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, yung mga pinoproblema ninyo na yan. No, nung time ni Solomon, no, sa lahat ng kanyang kaluwalhatian, sa lahat ng kanyang pera, ng kanyang talino, no, pero sabi niya, hindi niya naranasan, no, ang mag-ayos ng kagaya ng mga yan. No, lahat ng kanyang kayamanan. No, pero pag tiningnan natin mga kapatid, yung talagang mayayaman, no, sina Bill Gates, sina Elon Musk, sina Facebook, Mark Zuckerberg, no? Pag tiningnan natin, yung talagang, yun yung sinasabing talagang mayaman. No? Halos ang t-shirt the same. Naka-jeans lang lagi, white t-shirt or black t-shirt. Ganon lang lagi yung kanilang mga kasuotan. No, halos pare-pareho lang. No, pero yung sinasabi na yung nagpapakita na parang mayaman, no, yung kolorete pa lang sa mukha, no, yung suot na mga alahas, kung pwede pa lang lagyan lahat, no, yung to the point na may hepa ka na, yung naninilaw ka na eh. No, tapos yung sapatos, yung lahat, no, doon mo daw makikita yan. At alam, no, yung mamahaling mga store, no, alam na alam nila ang diskarte, yung mga nagtitinda dyan, yung mga, anong tawag doon, yung mga attendant, yung mga bantay dyan, alam nila kung sino yung talagang mayaman pagpasok sa store na yan. No. Tayo naman ng mga Pilipino, madaling tamaan yung pride natin. Sila din naman ang kwento. No, nung pumasok, hindi in-entertain. No, gustong bumili, naghanap-hanap ng bag, hindi in-entertain. No, sa kanyang galit, na nagmukha daw siyang mahirap at hindi siya Asian na hindi siya pinansin. Ang ginawa, kumuha na isang dosena, tapos binayaran ng credit card. Pag uwi ng bahay, nagsisi. Nung naimasmasan, sabi niya, ilang daang libo yung babayaran ko ngayon sa credit card. Why? Tinamaan yung pride. No? Dahil nagmukha daw siyang mahirap. Artista yun. No? Dahil nagmukha siyang mahirap, kumuha ng marami, pagdating sa bahay, nung nakita niya yung kanyang pinag-o-order, nagsisi. Sabi, anong gagawin ko dyan? No? Ganon ang effect pag tinamaan yung pride natin. No, ang tendency mo talagang aalma ka. At gusto mo rin ipakita, anong akala mo sa akin? Hindi kaya? No? Kung pwede pang, no? And again, no, number one, no, again, bawal yung utangan dito sa atin. Lalo na yung manghiram tayo ng credit card. Wala namang gumagawa. Dati may gumagawa dito ngayon. Dati yan. Pero ngayon wala nang gumagawa dito yan. Ano? Na pati credit card, hiramin natin. Sobra na yan. No? Para makabili lang tayo ng pagkain, makabili lang tayo ng damit, makabili ka lang ng gamit, makabili ng bagong cellphone. No, kung gusto mo, pag-ipunan. Huwag tayong mangutang, huwag tayong manghiram ng credit card. No? O di kaya, Sister Helen, kain tayo mamaya sa labas. No? Nang invite ka, 12 yung in-invite mo, lahat ng may pera, in-invite mo. No?
No, o punta tayo, kakain. No, tapos kanya-kanyang bayad, nakaipon ng 15,000 lahat. No, tapos siramin mo yung credit card ng isa, no, kunin mo yung pera, may cash ka na. Ang galing ng ano, di ba? Ang galing ng strategy. May cash ka na ngayon, credit card yung binayad mo, yung credit card nung katabi mo, yun ang binayad mo. No, tapos hindi alam kung kailan mababayaran. O di ba, abusado? No? Sobrang abusive. At hindi natin yan ginagawa dito, mga kapatid. Pag wala, wala. No. Pag hindi kaya, magtiis muna. No, kahit sa atin ng mga anak, pag hindi pa kaya ng magulang, wag nating pilitin. No, matuto tayong magtiis, anak, wala muna. Tayo naman na magulang, wag nating pagbibigyan lagi yung mga anak na isang hirit lang mayroon ka kaagad. Wag ganon. No, dahil tayo ang aabusuhin ng anak natin. No, at pag laki-laki na niyan, manghihingi yan ng barko, kaya mo? No. No. Hindi ko alam kung nakwento ko na dati. No, yung pumunta kami ng Baguio, talaga namang kung pwede pa lang sitahin ko yung mag-asawa eh. Nagmamadali silang dalawa. Kasi yung anak nila na parang kasing edad lang ni, hindi ko alam kung parang si Kaye o siguro mga 5 or 4. No, yung lalaki, yung hindi na nila maano yung bata, yung magulang naman. Parang hindi nila alam kung anong gagawin. Maya-maya nakakita sila, yung doon mismo sa table namin, may 2 upuan na extra, may lamesa. Doon sila umupo, yung tatay, madaling-madali. Ano, tapos inayos, nilapag yung computer, yung laptop. Tapos yung nanay, inayos yung bata kaagad. Nilagay yung laptop sa harap ng bata. Tapos yung bata, kasi matagal pang ayusin, nangangarag yung magulang. Sabi ko, harap ko si Sister Cheryl. Sabi ko, tingnan mo. Sabi ko, tingnan mo. Parang gigil na. Gusto kong talagang, no? Parang gusto kong tawagin yung magulang. Mag-usap nga tayo. Alam niyo ang pinagagawa sa anak niyo? No? Kayong may kasalanan, bakit ganyan ang anak niyo? No? Hindi ko naman maganon. Kinausap ako, Ilocano eh. hindi ko maintindihan. Sabi ko, Ilocano ba yun siya? No, kasi parang nakipag-usap, pwede ba kaming umupo rito? Nangangarag na sila. No? Tapos yung bata nagwawala, nung nalatag na, nung nakita na nung bata, yung gusto niyang panoorin, sabi ng bata, no, na iba yung itsura ng bata, no, enjoy na siyang manood. At that age, no, ganon pa lang ang nangyayari. Sino ang may control? Yung bata o yung magulang? No. No, at ang possibility na ano ang kanyang kayang gawin na ngayon pa lang ganyan na siya, pag lumaki-laki ng konti. No. Wala, parang alam mo yung gusto mong, pero baka sabihin wag kang makialam, anak namin to. No, magbigay ka pa ng unsolicited advice, pero ikaw na nakakakita ng sitwasyon, parang gigil ka na, akalain mo yan, talagang, no, hindi na nila alam ang gagawin, nag-iiskandalo na yung bata doon dahil, no, at sa ganong edad, expect mo na paglaki niyan, no, ano ang kayang gawin niyan. No? And we are teaching, mahal natin yung mga anak natin, no, pero to the point na wag silang maging ganyan. No, dahil ang mga kabataan sa ngayon talaga, no, yung mga kabataan sa ngayon na magka-college, kumuha kayo lahat ng ophthalmologist at saka optometry, no? Kasi preparation 'yan, yayaman kayo diyan. No, dahil sa dami ng kabataan na may sakit sa mata. No, yung generation na 'yan. No, bata pa, nakaganon, hindi na makakita. Ang kapal. Dok, wala na bang isa sagad? Kasi yung anong gusto mo, pang telescope? No, na klase? Ma'am, yan na po yung pinakamakapal na para ilagay sa mata. Nagre-request pa ng mayroon bang mas makapal pa para makakita yung anak ko. Tapos, pag kinausap yung anak, sabi ko na sa'yo, tigilan mo na kasi yung Hindi ganun makiusap. No, give him instruction. Huwag yung ikaw nakikiusap na parents.
Nanak, ano bang gusto mo, nak? Sundin mo na. Ay, ang hirap ng trabaho natin na magulang, ano? At doon sa mga walang anak, you must also be thankful dahil ang hirap ng may anak. Baka, baka akala nung walang anak, maiinggit sila na, ay may buti pa, may lumalapit sa kanya na anak, nagkikis, yumayakap. Huwag kayong mainggit dyan, mga kapatid. No? Dahil napakahirap. Because time will come. Mayroon na yung isip. Ngayon pa nga lang sumasagot na eh. No, mayroon ng katuwiran. No, tapos pag sinagot ka na, ang tama sa iyo lalo na pagpabalang. No, tapos may sasagutin, no, na parang ang pakiramdam mo parang nawala yung pagkamagulang mo. No, iba rin yung ang effect niyan. No, kaya balanse pa rin. No, na wala kang anak o may anak. Pag may anak ka naman, sabi nga nila, pag nagkaroon ka ng anak, giba na yung buhay mo. No, yung comfort mo, giba na. No, so, balanse pa rin. No? Basta wag lang tayo mainggit. No, no, kasi mainggit ka, pasalamat ka, wala kang responsibilities. Pero doon naman sa mayroon, ang bigat din. Pag nagkasakit, isa pa yun. No, parang ipapanalangin mo na, Lord, sana ganito, ganyan. So, lahat pare-pareho lang, mga kapatid. So, malapit na tayong matapos. Say, praise the Lord. Verse 30, wherefore, if God so clothe the grass of the field, no, kung ang Panginoong Diyos natin ay binibigyan ng karampatang mga kasuotan, pinapaganda ang mga grass in the fields, no, na buhay ngayon, no, sa araw na ito, which today is, no, sila ay buhay ngayon, ito ini-emphasize ng Diyos, mga kapatid, kung ano ang halaga natin sa harapan niya. No, which today is, at kinabukasan, and tomorrow is cast into the oven, no, sabi niya, ito nga ang mga damulang na ginagawan pa ng Diyos ng paraan na sila ay maganda tingnan sa ngayon, na kinabukasan itatapon lang, no, shall He not much more clothe you, pero may dugtong, O ye of little faith. Sabi niya, yung mga bagay ngayon na ito na sa harapan ng Diyos pwedeng walang kwenta, inaasikaso pa niya, sabi niya, kayo pa kaya? No, hindi niya kaya aayusan, hindi niya kaya aalagaan, pero ang dugtong, no, ikaw na maliit lang o katiting lang ang iyong pananampalataya. No? Therefore, take no thought saying, what shall we eat? No, huwag kang mag-isip, huwag kang magbalisa. Pero huwag naman tayong maging tamad. Ay, thank you, Brother Sam, for saying that, na hindi kami dapat mag-isip kung anong kakainin. Wag nating maliin ang scripture. Andyan ang pangako, andyan ang pag-asa natin, andyan ang promesa ng Diyos, pero may parte tayo. Oh, thank you, Brother Sam, na for the encouragement, no, na wag mag-isip, wag magbalisa, kasi alam ng Diyos yung pangangailangan natin, magtrabaho ka. No? Magsipag ka. No, kaya ikaw dyan, magsumikap ka. No, si Delia atay-atayan ba yun? Deli. No? Wag natin, mga kapatid, wag natin baliktarin yung scripture, wag natin iasa lahat. No, dahil alam ng Diyos na pag tayo ay nagsumikap, nagtrabaho, the laborer is worthy of its hire, talagang gagawin ng Diyos yan, sasamahan niya tayo, pero wag nating iasa lahat sa Kanya. No, gawin natin yung parte natin. Because the slothful, anong sabi dyan? Is not worthy to eat. No, ang taong tamad ay hindi dapat pakainin. No, kailangan trabahuin natin ito. No, at ang masama pa sa kultura natin ng mga Pilipino, pag may isang kamag-anak lang na napunta sa abroad, no, kung pwede pa lang, susumpain na siya ay pumunta pa ng abroad. No, why? No, kapatid mo, tatawag sa iyo. Anak ng kapatid mo, magpapadala ng picture. No, ipapadala yung picture ng baby. No, ano ibig sabihin nun? Panggatas. No, pang diaper. No,
Tapos yung isang kapatid mo, tatawag din doon, magtitext din doon. Lahat sila entitled na dahil ikaw ay nakapunta sa abroad. No, pag naraman pa ng iyong mga kamag-anak, magpaparamdam din sa iyo, no, lahat yon is about money. No? At ikaw naman na wala kang control at madali kang tamaan at madali kang maimpluwensyahan dahil ang iniisip mo, pag hindi ko pinagbigyan ito, sasama ang mga loob nito. Di bali nang sumama ang loob nila kaysa sa ikaw maubos ang bulsa mo dyan. No? Ikaw lahat ang sasama ng loob niyan. No? At hindi tayo ang misaya ng buhay nila. No? Anong nangyari sa misaya? Pinako sa cross. Yung bang gusto nating mangyari? Magbida-bidahan tayo, maging misaya, maging savior sa kanila. Anong nangyari sa savior? Yon, pinako sa cross. Ganon ang kinahantungan. No? Dahil ganon ang kultura natin ng mga Pilipino. No, hindi nila alam, lahat na lang ng klase ng pagsisikap ginagawa doon. Tapos ang mahal mo sa buhay dito, sarap ng pakiramdam niya. Dahil every month may dumarating. No, feeling niya mayroon lagi. So waldas ng waldas, wala man lang na-invest. No, pagdating ng tao rito, na galing abroad, wala na. Prostrated. No, 30, 40 years, naghirap sa buhay, walang nangyari lahat. No, no, walang nakita. Verse 31, verse 32, tapusin na natin. For all these things, do the Gentiles seek. No, dahil lahat ng mga bagay na ito, pagkain, inumin, mga pananamit, sabi niya, ito lahat ang hinahanap ng mga hintil, no, because Gentiles, the God is their belly. No, sabi niya, lahat ito ay kanilang hinahanap. No, and we are also Gentiles. At tama si Jesus. No, na ito talaga ang ating hinahanap. Sabi niya, lahat ng bagay na ito ay kanilang hinahanap. No, mga hintil na ito. No, because Gentiles, they have so many gods, but no God. No, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang lahat ng bagay na ito. Verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No, babalik pa rin tayo dito mga kapatid. No, alam ng Diyos lahat kung anong mga needs natin, pero ano ang sinasabi niya pagdating sa dulo? Pagkain, problema mo, damit, problema mo, bahay, problema mo, inumin, problema mo. Ang sabi niya, alam ng Diyos yan. Alam ng Ama natin sa langit yan kung ano ang needs mo. No? Pero anong sabi niya? Ibibigay ko yan lahat sa iyo. Hindi ganun ang sinabi. No? Ang sinabi niya, but, no? Pero, ngunit, sabi niya, seek ye first, unahin mo muna ang kaharian ng kingdom of God. And we are so thankful to God, mayroon na tayo nito mga kapatid. No, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So mayroon na tayo niyan, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi nagkakamali ang Diyos natin mga kapatid. No, unahin muna natin siya, tapos ano ang katuwiran dito? No, we give our tithes, we give our offering, ginagawa natin yan. No, parte ng ating righteousness before Him. Kung ano yung mga dapat natin gawin, paglilingkod natin sa Kanya, gawin lang natin yan. And all these things at ang lahat ng bagay na kailangan natin ay idadagdag sa atin. No, minsan mga kapatid, madali tayong magdesisyon no, na hindi tayo makapunta sa church dahil may business transaction. Hindi tayo makapunta sa church dahil may overtime. Hindi tayo makapunta sa church dahil pinili tayo ng boss natin. So lahat ng yan, mga factors yan, pero klaro ang Diyos natin mga kapatid, nang sabi niya, at sa atin na nakaranas na nito, na inuuna natin palagi siya, kita natin yung effect natin sa buhay. No? The more na hinahanap natin yung kayamanan, pera doon sa labas, business transaction, tapos kalimutan natin na dapat pala natin siyang unahin, mas lalo namang lumalayo ng lumalayo. Pero baliktarin natin, sundin natin ang scriptures, unahin natin siya, unahin natin ang katuwiran niya mga kapatid. And all these things shall be added unto you. Thank you, Jesus. Sa hindi pa nakaranas nito mga kapatid, dapat maranasan na natin to. No, para makita natin na ang scripture ay totoo. No, na ang Diyos natin ay hindi nagsisinungaling. Pag hindi pa nangyari ito, subukan natin.
Lord, dapat unahin ka namin. Lord, busy pa ako eh. Gusto mo, tanungin ka pa ng Diyos, kailan ka magiging hindi busy? No. Buti, binibigyan pa niya tayo ng heartbeat eh. No, binibigyan pa niya tayo ng oxygen. No, paano kaya pag tumawag tayo sa Diyos, siya naman ang magsabi, busy rin ako. No, patay tayo. Verse 34, last verse. Take therefore no thought for tomorrow. No, wag na tayong mag-isip, magbalisa no, sa kinabukasan. For the morrow shall take thought for the things of itself. No, bahala na yung kinabukasan na mga problema no, ng kanyang sarili. Sufficient unto the day is the evil thereof. No, so sapat na yung araw na ito no, sa lahat ng mga hindi magagandang bagay na pwede nating madanas. But again, no, mayroon tayong hope mga kapatid. No, wag tayong hindi mawala na mag-worry tayo sa buhay. No, pero hindi sapat na lagi lang tayong mag-worry. No, sikapin natin so walang ibang susi again but to seek first, unahin natin si Jesus. No, siya nang bahala ng ating pangangailangan. No, and we must believe and we have hope. No, hindi tayo optimistic mga kapatid. Hindi lang tayo diyan. It's good to be optimistic, but we have hope in Jesus Christ. No, na kaya niyang gawin ito mga kapatid. Thank you, Jesus.